Simula ng umaga ng mga balitang dapat nating malaman sa 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. 30 minutong pag-uulat ng mga impormasyon at mga pangyayari sa loob at labas ng bansa. 774 Balita Ngayon. Kasama ang buong pwersa ng 774 News Team. 774 Balita Ngayon. Sa himpilang pinagkakatiwalaan sa balita at serbisyo publiko. DWWW 774, your ultimate news and music radio. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. Magandang umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Ngayon po ay araw ng Miyerkules, July 29, 2026. Narito na ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon. At sa ulo ng mga balita, Meralco umaapila na pag-aralang mabuti ang planong pag-alis sa system loss charge. Pinalawak na tax exemption target ng Kamara na maipatupad sa Enero 2027. Mawawalang revenue bunsod ng tax relief aabot sa 50 billion pesos. Dating House Speaker Martin Romualdez pinagsusumiti na ng counter-affidavit ng Ombudsman. Senator Rodante Marcoleta nagsumite ng manifesto na humihiling sa Senate Impeachment Court na humanap ng paraan upang magkaroon siya at si Senator Jinggoy Estrada ng partisipasyon sa impeachment trial. Mga dokumentong may kinalaman sa mga umano'y questionableng infrastructure project sa Taguig nasa kamay na ng Ombudsman. DOJ inirekomenda ang paghahain ng cyber libel case at perjury sa 18 Maleta Boys at kay Attorney Levito Baligod. Metro News magpaparehistro para sa National ID maaaring isagawa sa piling istasyon ng MRT3. Science and Technology, malaking pagbaba sa bilang ng mga wika sa buong mundo na idokumento ng mga researcher. Lifestyle News sa lugar kung saan ipinanganak si Adolf Hitler, isa na ngayong himpilan ng pulisya. Sa ating music trivia, ngayong petsa nanguna sa US album chart ang soundtrack ng pelikula ni John Travolta at Olivia Newton-John. Anong album at mga kanta ang bahagi nito? Alamin! Balitang kakaiba, dating app na inilunsad ng gobyerno sa Japan nakapagtala na ng mahigit 200 magkasintahan na nauwi sa kasalan. Oras po natin, 6:40 ng umaga. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. Narito naman ang detalye ng mga balita. 774 Balita Ngayon. Umaapila ang Meralco ng masusing pagtalakay sa hiling ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na alisin ang systems loss charge sa bill sa kuryente ng mga consumer at isaalang-alang ang posibleng epekto nito sa operasyon at pinansyal na katatagan ng mga power distribution utility. Ayon kay Meralco Executive Vice President at Chief Operating Officer Ronnie Aperocho, bagaman nirerespeto ng kumpanya ang direksyon ng patakaran ni Pangulong Marcos, ay binabala rin ito na maaaring magkaroon ng epekto sa industriya ng kuryente ang panukalang pag-alis sa systems loss charge. Inihayag pa ni Aperocho na bagamat patuloy na namumuhunan ng mga distribution utility tulad ng Meralco sa modernisasyon at pagpapahusay ng mga pasilidad, pati na sa paggamit ng mga teknolohiyang nagpapababa ng systems loss, marami pa ring antas ang technical losses na bahagi ng pagpapatakbo ng isang electric distribution system. Tiniyak naman ni Aperocho na sa panig ng Meralco, tuloy-tuloy ang kanilang pamumuhunan sa mga programa para sa pamahalaan ng systems loss, modernisasyon ng network at pagpapahusay ng operasyon na nakatulong upang mapanatili nilang mas mababa sa cap na 6.5% na itinakda ng Energy Regulatory Commission o ERC ang kanilang systems loss. 774 Balita Ngayon. Target ng Kamara na maipasa sa Agosto ang panukalang tax relief package ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang masimulan ang pagpapatupad nito sa Enero a 1 taong 2027. Ayon kay House Committee on Ways and Means Chairperson at Marikina City Representative Miro Kimbo, nais nila Speaker Bogie D at Majority Leader Sandro Marcos na maaprubahan ng mas mataas na exemption sa personal income tax kasama ang mga kaakibat itong revenue measures sa susunod na buwan upang makasunod sa timetable ng Pangulo. Inihayag ni Kimbo na ang panukalang tax exemption ay hindi na may papatupad ngayong taon dahil ang kikitain ng gobyerno mula sa personal income tax ay kasama sa ginawang national budget. So yung una, yung tax reform pagdating sa salaried worker o yung compensation taxes,
na ito na nga yung tinataas to 350,000 yung fully exempted from paying, effectivity nito is January 1. Tiyak ako, it cannot be earlier because masyadong mahirap para i-unwind. Today, ang computation ng BAR, pati ang ating budget, ay dependent doon sa tax collection as computed on an annual basis. Ibig sabihin, lahat ng ating budgetary expense today ay dependent sa collection na expected natin up to the end of the year. Ang tansya ho namin dito, base sa informal discussions with si Speaker Bogie D at saka kay Majority Leader Sandro, is ngayong Agosto tatapusin namin itong compensation as well as yung corresponding compensating taxes na ating gagamitin o i-impose or i-adjust para mabawi yung mawawalang pera because of the revenue loss na mangyayari dito. Sinabi pa ni Kimbo, target naman ng Kamara na maaprubahan ang panukalang tax amnesty bago ang break ng sesyon sa Oktubre. Samantala, inihayag ni Kimbo na aabot sa 50 billion pesos ang mawawalang kita ng pamahalaan mula sa panukalang tax relief. Gayunman, maaarian niya itong mabawi sa pamamagitan ng mas mataas na buwis sa vape, tobacco, sugar-sweetened beverages at single-use plastics. So ang recovery natin dito ay manggagaling sa health measures actually. Ang una ay pagdating sa vape. Vape is one of the biggest problems facing our country today in terms of the deleterious effect o yung pinsalang dinadala nito sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa kabataan. Pangalawa ay manggagaling din sa tobacco-related taxes na kailangan natin i-index o kailangan natin repasuhin at baguhin. Particular dito yung heated tobacco. So, ang heated tobacco, ito yung smoke-free o hindi ito traditional smoking. Kailangan din po natin i-adjust ito. Pangalawa, ay yung sugar-sweetened beverages. Ito yung mga isa sa pinaka large causes o biggest cause ng diabetes sa ating mga kababayan. Meron din tayo on plastics. So, itong plastics ay umaarangkada na rin po ito. So ito ang isa sa mga pangunahing cause ng baha. Kita po natin na hindi lang ito ang nagiging cause ng baha. Sa Marikina, pag nakikita namin sa amin, kahit anong paglilinis po namin sa aming kapaligiran, pero dahil kami po ay burol, sa amin po bumaasa, kami po ay isang valley, sa amin bumababa lahat ng tubig galing sa upstream, nakikita namin yung basura na nagbabara sa amin ay mga sachets talaga. Shampoo, 3-in-1, lahat po ito. Kailangan po din po natin ito mapatawan ng karampatang buwis. Yan po ang tinig ni Marikina City Representative Miro Kimbo. Samantala, kabuang halaga ng sweldo sa isang taon na exempted sa buwis, inaasahang tataas pa sa hanggang 500,000 pesos. Detalye ihahatid ni Grace Mariano. Buo ang suporta ni Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano sa pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mapalawig hanggang 350,000 pesos mula sa kasalukuyang 250,000 pesos ang halaga ng kabuoang sweldo sa loob ng isang taon na exempted sa buwis. Bunso nito'y umaasa si Valeriano na sa hinaharap ay tataas pa hanggang sa 500,000 piso ang income tax exempt threshold upang mas malaking halaga ang maiuwi sa kanilang pamilya ng mga ordinaryong manggagawa. Di ni Valeriano, malaking ginhawa ito para sa mga nabibilang sa middle class na siyang pumapasan sa bawat buwis na ipinapataw ng pamahalaan. Ayon kay Valeriano, bawat pisong hindi na mapupunta sa buwis ay magiging dagdag na pambili ng pagkain at gamot, pambayad sa upa ng bahay at matrikula sa eskwela. Ako si Grace Mariano ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Grace Mariano. 774 Balita Ngayon. Inatasan ng preliminary investigation team ng Office of the Ombudsman si dating House Speaker Martin Romualdez at iba pang respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit kaugnay ng mga reklamong may kinalaman sa flood control scandal. Sa kasalukuyan, sumasa ilalim na sa preliminary investigation ng mga respondent para sa mga kasong plunder, graft at money laundering. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clabano, binigyan ng mga ito ng 15 araw upang isumite ang kanilang tugon sa mga alegasyon. Noong July 24, naghahaya ang Special Panel Investigators ng Ombudsman ng supplemental complaint kung saan inirekomenda ang pagsasampa ng mga kaso laban kina Romualdez, dating Congressman Zaldico at iba pang individual kaugnay ng flood control scandal. Samantala, peace agreement sa Cordillera handa ng maisapinal
ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Chanel Salazar sa detalye. Malapit nang maisapinalang peace agreement sa pagitan ng pamahalaan at ng Cordillera Bodong Administration, Cordillera People's Liberation Army. Ayon kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakahanda na ang gobyerno na formal na isara ang kasunduan mahigit 15 taon matapos lagdaan ng closure agreement sa pagitan ng dalawang panig. Kasabay nito, tiniyak din ni Pangulong Marcos na matutuloy ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa Setyembre. Puspusan na rin anya ang paghahanda ng Commission on Elections, mga law enforcement agencies, volunteers at iba pang stakeholder upang matiyak na magiging mapayapa, maayos at kapanipaniwala ang halalan. Binigyan din ng Pangulo na mahalagang mapanatili ang kapayapaan at kaayusan upang masiguro ang seguridad at patuloy na pag-unlad ng bansa. Ako si Chanel Salazar ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Chanel Salazar. 774 Balita Ngayon. Nagsumite ng manifesto si Senator Rodante Marcoleta na humihiling sa Senate Impeachment Court na humanap ng paraan upang mapayagan siya. Gayon din si Senator Jinggoy Estrada na magkaroon ng partisipasyon sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ito ang ibinahagi ni Marcoleta sa isang panayam sa sidelines ng preliminary conference hinggil sa 75 million peso plunder case niya at 3 iba pang kaugnay na kaso sa paglabag sa pagbabawal sa mga opisyal ng gobyerno na tumanggap ng anumang regalo. Sina Marcoleta at Estrada ay parehong nakapiit sa New Quezon City Jail Dormitory sa Barangay Payata sa Quezon City para sa magkahiwalay na kaso. Sa manifesto, iginiit ni Marcoleta na kahit nakakulong siya ay hindi ito nangangahulugan na wala na ang kanyang posisyon bilang isang senador o nabawasan na ang 24 senators ng bansa. Maaari lamang anyang mapalitan o mabawasan ng 24 na senador kapag may namatay, may nagbitiw sa pwesto o hindi kayang gampanan ang kanyang tungkulin. Samantala, 3 panukala na magpapababa sa singil na kuryente, ihahain ng isang senador. Detalye ihahatid ni Conde Batak. Inihain ni Senate Energy Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 3 panukalang batas na layong alisin ang energy tax, tanggalin ng system loss charge sa value-added tax o VAT at imbestigahan ang kasalukuyang polisiyang nagpapasa ng dagdag singil sa mga consumers. Ang paghain ng mga panukalang batas ay kasunod ng naging direktiba ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang SONA na tanggalin na sa bill ng kuryente ang systems loss kasama ang VAT. Ang mga ito ay ang Senate Resolution No. 537 na nagpapaimbestiga sa polisiya ng Electric Power Industry Reform Act of 2001 o EPIRA hinggil sa pagpasa sa mga consumers ng singil sa system loss, Senate Bill No. 2239 o ang pagpapawalang bisa sa Energy Tax Law at ang Senate Bill No. 2340 o ang pag-exempt sa system loss charge sa saklaw ng VAT. Ipagpapatuloy ng komite ni Tulfo sa Huwebes, July 30 ang pagdinig sa panukalang amyenda sa EPIRA Law at kasama sa tatalakayin ang tungkol sa mga panukala at ang utos ng presidente. Magdaraos pa sila ng hanggang 2 pagdinig sa komite at saka ito dadalhin sa plenaryo kung saan umaasa ang senador na makatatanggap ng suporta para rito mula sa mga kapwa mambabatas. And on Thursday po, meron po kaming continuation ng hearing po ng EPIRA Law. Actually, hinihearing na po natin yan. So Thursday po, ilalatag na ho natin sa mga power generators, distributors, pati mga electric cooperative na doon po patutungo ang hearing po ng energy. Ito pong maalis po itong mga EPIRA, itong systems loss, yung VAT at saka yung energy tax. Conde Batak ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Conde Batak. 774 Balita Ngayon. Naisumite na ni Senador Ping Lacson sa Office of the Ombudsman ang mga ebidensya na kanilang nakalap kaugnay sa mga questionableng proyektong pang-infrastruktura sa Taguig City na kinalang balwarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Ayon kay Lacson, tiwala siyang sapat ang mga ebidensya upang maging basihan sa pagsasampa ng mga kasong plunder, malversation at paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act laban sa mga nasa likod ng mga proyekto. Hinihiyag ni Lacson na ang mga anomalya sa Taguig
Pasig City ay kakaiba sa mga questionableng proyekto sa flood control na una nilang naidokumento sa Bulacan dahil ito ay kombinasyon umano ng old and new tricks kasamang umano'y illegal reclamation project na idineklara bilang slope protection structures na ang ilan ay ghost projects, double appropriations, recycled photos sa mga nakaraan at nakumpleto ng kontrata na pinalalabas ng mga bago. Sinabi pa ni Lacson na ang mga ito ay kontrolado ng isang tao simula pa noong 2019. Samantala, PNP suportado ang sinabi ng Pangulo sa kanyang ikalimang SONA na palakasin ang koordinasyon ng PNP sa mga LGU, barangay at DepEd upang masiguro ang kaligtasan ng mga estudyante sa paaralan. Ulat magmumula kay Angel Garcia. Buo ang suporta ng Philippine National Police sa mga direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ikalimang State of the Nation Address, partikularang panawagan na palakasin ang koordinasyon ng mga lokal na pamahalaan, barangay, PNP at ng Department of Education upang higit pang matiyak ang kaligtasan at seguridad sa mga paaralan. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Nartates Jr., ipinapakita ng mensahe ng Pangulo na sama-samang responsibilidad ng mga ahensya ng pamahalaan ang paglikha ng ligtas na kapaligiran upang makapag-aral ang mga estudyante na walang pangamba. Dagdag pa niya, paigtingin pa ng mga unit ng pulisya sa buong bansa ang police visibility sa paligid ng mga paaralan at ang pakikipag-ugnayan sa iba't ibang ahensya at komunidad upang mapanatili ang ligtas at maayos sa kapaligiran sa pag-aaral. Samantala, pinasalamatan din ni Nartates si Pangulong Marcos sa pagtaas ng pensyon at subsistence allowance ng mga retiradong unipormadong tauhan na malaking tulong aniya at nararapat na pagkilala sa kanilang mahabang panahon ng paglilingkod at sakripisyo para sa bayan. Angel Garcia ng GWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Angel Garcia. 774 Balita Ngayon. Inaprubahan na ng Department of Justice o DOJ ang mga kasong cyber libel at perjury laban sa 18 Maleta Boys. Bukod sa Maleta Boys, kasama rin sa pinakakasuhan sa korte si Attorney Levito Baligod. Nag-ugat ang kaso sa mga patong-patong na reklamo ng paggawa at pagpapakalat ng joint sworn statement kaugnay sa press conferences, interviews, social media posts at iba pang online publications. Ang rekomendasyon ng panel ay ibinatay sa mga ebidensyang inihain ng complaints at mga respondent. Kabilang sa mga naghain ng reklamo laban sa respondents ay sina dating Senador Antonio Trillanes IV, National Security Advisor Eduardo Año, House Deputy Minority Leader Leila de Lima, Father Flavie Villanueva at Bureau of Corrections of Bucor Director General Gregorio Catapang Jr. Samantala, DSWD kaagapay sa mas malawak na pag-abot ng uplift assistance sa mga Pilipino. Detalye ay hatid ni Gina Mape. Patuloy na pinalalawak ng Department of Social Welfare and Development ang paghahatid ng tulong pinansyal para mas maraming pamilya ang magkaroon ng dagdag na panustos sa kanilang pang-araw-araw na pangangailangan sa gitna ng epekto ng energy emergency. Alinsunod sa kautusan ng Pangulong Ferdinand Marcos Jr., itinatutupad ng DSWD ang uplift assistance bilang tugon ng pamahalaan para mas maraming Pilipinong higit na nangangailangan ang makatanggap ng karagdagang suporta. Kabilang sa mga beneficiaryo ng uplift assistance ay ang 3.5 milyong miyembro ng Pantawid Pamilyang Pilipino Program at Walang Gutom Program, 1.5 milyong minimum wage earners na miyembro ng Social Security System at 2.5 milyong mahihirap at near poor na Pilipinong natukoy sa pamamagitan ng 2024 Community-Based Monitoring Systems ng Philippine Statistics Authority. Sa kabuuan, may 7.5 milyon na Pilipino ang nabibiyayaan sa pamamagitan ng naturang programa. Ako si Gina Mape ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Gina Mape. 774 Balita Ngayon. Oras po natin, 3 minuto bago mag alas 7 ng umaga. Kami pa rin po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Daryl Justin. 774 Balita Ngayon. Metro News.
Idinunsyo ng DOTR MRT3 na maaaring magparehistro ang publiko para sa National ID sa mga piling istasyon ng MRT3 hanggang August 31, 2026. Kabilang sa mga registration site ay ang Taft Avenue Station na maaaring magparehistro Lunes hanggang Biyernes mula alas 6 ng umaga hanggang alas 10 ng gabi at tuwing Sabado mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Maaari ring magparehistro sa Araneta Center Cubao Station mula Lunes hanggang Sabado alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Nagpaalala naman ang pamunuan ng MRT3 na kailangang dalhin ang physical at original copy ng alinman sa mga sumusunod. PSA issued certificate of live birth at isang government ID na may pangalan, litrato at pirma, Philippine passport o e-passport at Unified Multipurpose Identification o UMID card. Kung walang primary IDs, maaaring dalhin ang PSA o NSO birth certificate, PRC ID, PhilHealth ID, Teen ID, SSS ID, Voters ID, Postal ID, Senior Citizen ID, PWD ID, NBI clearance, Police clearance, Solo Parents ID, Barangay ID at Barangay Certificate. Isa pang Metro News sa libreng Civil Service Exam Review handog ng Caloocan City, LGU. Detalye po ihahatid ni Jonah Bakiran. Magbibigay ang lungsod ng Caloocan ng libreng Civil Service Exam Review. Sa anunsyo ng Caloocan City LGU, isasagawa ito sa August 1 hanggang August 8 sa oras na alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Ang pagdarausan naman ng review ay sa Buluwagang Katipunan, 3rd floor, Caloocan City Hall South. Para naman makalahok sa review ay kailangan lamang mag-register sa QR na ibinahagi ng LGU. Ako po si Jonah Bakira ng DWWW 774 Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Jonah Bakiran. Foreign exchange rates. Foreign exchange rates. Narito na po ang update sa ating foreign exchange rates. Ang palitan ng piso kontra dolyar ay nasa 61 pesos at 71 centavos. Nasa 70 pesos at 20 centavos naman ang palitan ng piso kontra euro, habang ang British pound ay nasa 82 pesos at 8 centavos. Ang palitan naman ng piso kontra Saudi Riyal ay nasa 16 pesos at 44 centavos, habang ang Japanese yen ay nasa 38 centavos. Lotto results. Lotto results. Update naman po tayo sa resulta ng Lotto. Ihatid po sa atin ni Jackie Maestrado Rubio. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Narito ang recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, July 28, 2026. Sa ganap na alas 9 ng gabi. Sa mga nag-aabang ng Ultra Lotto 658, ang winning number combinations ay 32, 48, 34, 55, 30, at 7. Ulitin ko lamang po ang winning number combinations sa Ultra Lotto 658 ay 32, 48, 34, 55, 30, at 7. Mayroon itong jackpot prize na 164,653,649 pesos and 18 centavos. Para naman sa Super Lotto 649, ang winning number combinations ay 5, 13, 15, 37, 21, at 40. Muli ang winning number combinations sa Super Lotto 649 ay 5, 13, 15, 37, 21, at 40. Mayroon itong jackpot prize na 25 million pesos. Sa mga tumaya naman sa Lotto 642, ang lumabas na kombinasyon ay 41, 3, 7, 39, 25, at 24. Muli, ang winning number combinations ay 41, 3, 7, 39, 25, at 24. Mayroon itong jackpot prize na 10,466,741 pesos and 76 centavos. Yan po ang naging recap ng resulta ng bulahan ng Philippine Charity Sweepstakes Office kahapon, July 28, 2026, ng alas 9 ng gabi. Para naman sa 9 p.m. jackpot estimates, Mega Lotto 645,
15 million pesos. Grand Lotto 655, 102 million pesos. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Philippine Charity Sweepstakes Office. Pagkakaisa para sa hawang gawa. Ako po sa Jockey Magistrado Rubio ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Jackie Maestrado Rubio. Science and Technology. Science and Technology. Malaking pagbaba sa bilang ng mga wika sa buong mundo na idokumento ng mga researcher. Detalye ay hatid ni Rosemay Miranda. Inilahad sa isang bagong pag-aaral ang malaking pagbaba sa bilang ng mga wikang ginagamit sa buong mundo noong kasagsagan ng Linguistic Golden Age. Sa pag-aaral na inilimbag sa journal na Science, lumilitaw na sa kasalukuyan ay tinatayang nasa 7,500 na lamang ang mga wikang ginagamit sa buong mundo, kabilang ang English, Mandarin Chinese, Hindi, Spanish, Arabic at French na may pinakamaraming native at non-native speaker, ngunit malayo ito sa tinatawag na peak number noon. Gamit ang mathematical modeling at mga pagsusuri sa anthropology, linguistics at demography, natuklasan ng mga mananaliksik na noong 1st millennium BC hanggang 1st millennium AD ay posibleng umabot sa 30,000 hanggang mahigit 75,000 ang iba't ibang wikang sinasalita sa buong mundo. Paliwanag ng mga eksperto na pangunahing nagdulot ng malaking pagbaba o pagkawala ng mga wika ang tinatawag na language replacement, bunsod ng pagpapalawak ng mga sinaunang imperyo at ng kolonyalismo sa paglipas ng mga siglo. Ayon sa mga researcher, ang mga wika ay hindi lamang kagamitan sa pakikipag-usap, kundi naglalaman din ng mahalagang impormasyon hinggil sa kultura, kasaysayan at nakaraan ng komunidad. Sa kasalukuyan, tinatayang nasa kalahati ng mga umiiral na wika sa mundo ang itinuturing ng endangered o nanganganib na mawala. Manatiling may kaalaman sa agham teknolohiya sa gitna ng pagiging moderno ng ating mundo. Ako si Rosemay Miranda ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Rosemay Miranda. Lifestyle News. Lifestyle News. Sa atin naman pong lifestyle news, sa lugar kung saan ipinanganak si Adolf Hitler, isa na ngayong himpilan ng pulisya. Detalye po ay hatid ni Mika Fajardo. Formal nang binuksan bilang bagong himpilan ng pulisya ang gusali sa Braunau am Inn sa Austria kung saan isinilang si Adolf Hitler bilang bahagi ng hakbang ng pamahalaan upang maiwasan itong maging lugar ng pagdalaw ng mga neo-Nazi. Matapos ang ilang taong pagtalakay, binili ng gobyerno ng Austria ang gusali noong 2017 at inanunsyo noong 2019 ang plano nitong i-remodel bago gawing himpilan ng pulisya, habang nananatili sa labas nito ang batong may inscription na Never Again Fascism mula sa Mauthausen concentration camp. Ayon kay Stefan Mlachok, pinuno ng History Department ng Austrian Interior Ministry, layunin ng proyekto na alisin ang anumang kaugnayan ng gusali kay Hitler at burahin ang mistik na nabuo rito sa paglipas ng panahon. Sinabi naman ni Austrian Interior Minister Gerhard Garner na ang kasalukuyang federal police ng bansa ay kumakatawan sa demokrasya at paghahari ng batas na taliwas sa simbolismong iniuugnay sa lugar noong panahon ng rehimeng Nazi. Ako po si Mika Fajardo ng DWWW 774, Ultimate Music Radio. Maraming salamat, Mika Fajardo. Music Trivia. Music Trivia. Mga ka-music, ngayong petsa nanguna sa US album chart ang soundtrack ng pelikula nila John Travolta at Olivia Newton-John. Anong album at mga kanta ang bahagi dito? Alamin natin sa Music Trivia ni Kenny Gacosta. Blessed Wednesday morning, narito na ang hatid ko sa inyong Music Trivia. Ngayong petsa na ito, July 29 taong 1978, nanguna sa US album chart ang Grease soundtrack mula sa 1978 film ni na John Travolta at Olivia Newton-John. Unang ni-release ang Grease the original soundtrack mula sa RSO Records noong April 14, 1978 o 2 buwan bago ilabas ang pelikula. Muli itong ni-release sa ilalim naman ng Polydor Records sa pagitan ng 1984 at 1991 na bumenta na higit 30 milyong kopya sa buong mundo at kinilala bilang isa sa best-selling albums of all time. Ang awitin ni na Travolta at Newton-John na You're the One That I Want mula sa soundtrack ay nag-number 1 sa US at UK singles chart. Maliban dito, na-feature rin sa Grease the original soundtrack ang awitin ng American rock and roll revival group na Sha-Na-Na
Gayon din ang hit song na Grease na ang tono ay isinulat ni Sir Barry Gibb ng Bee Gees at inawit naman ni Frankie Valli ng American rock band na The Four Seasons at naging karagdagang number 1 sa US Singles Chart para sa naturang album. Maliban sa awiting Grease at You're the One That I Want, kabilang din sa Grease the original soundtrack ang mga kantang Summer Nights, Greased Lightning at Hopelessly Devoted to You. At yan, hatid ko sa inyong music trivia. Ako po si Kenny Gacosta ng DWWW 774, your ultimate music radio. Maraming salamat, Kenny Gacosta. Balitang kakaiba. At sa atin namang balitang kakaiba, ikaw ba partner, naniniwala ka bang may forever sa dating app? Ay, sa totoo lang hindi. Hindi. No. Iba ang take ko dyan. Oo, sige. Mamaya pag-usapan natin yung take mo. Pero ito kasing pamahalaan sa Japan, pinatunayan naman nila na maaari ka rin namang makahanap ng forever online sa pamamagitan ng isang dating app. Inulunsad po noong 2024 ng Japan government ang dating app na Tokyo in Musubi. Makaraang lumabas sa pag-aaral na bumaba na ng 70% ang mga tao sa kanilang bansa na interesadong magpakasal. Nais din po ng gobyerno ng Japan na matugunan ang bumababang birth rate sa kanilang lugar upang matiyak na tanging mga tao lamang ang interesado na maikasal ang magiging bahagi ng dating app. Ang mga magsa-sign up dito ay kailangang magpakita ng patunay na sila ay totally single at dapat ay makapasa rin sa interview at iba pang kondisyon. Hanggang noong June 30 ngayong taon, naabot na sa 16,000 ang registered na members ng dating app na na-trim down mula sa inisyal na nasa 36,000 applicants. At ang good news dito, aabot na sa 760 couples na nagkakilala sa dating app na ito ang kasalukuyang in our serious relationships at nasa 265 na ang nauwi sa kasalan. No? Kahit paano naman partner, mayroon naman palang kumbaga forever na nahahanap sa dating app. Pero paano mo nasabi na hindi ka naniniwalang may forever sa dating app? Siguro nandun ako sa side na hindi sa I've been there sa dating apps. I've been there in dating, of course. At mas prefer ko yung traditional way of dating pa rin. Na mas maganda. Siguro yung virtual means, pwedeng sa chat lang, sa messages, pero yung liligawan mo o yung susuyuin mo yung babae o yung partner mo through the traditional means will always be the gold standard para sa akin. Iba pa rin talaga, partner. Gets ko yung sinasabi mo na pwede kayong magkakilala online. Oo naman. Pero yung sabi mong palalalimin nyo na yung relationship nyo, mas magandang sa personal, di ba? Sa panahon niya yung partner na hindi mo alam kung yung profile picture na makikita mo AI o hindi, di ba? Pwede ka maloko. Pero dun sa mga nakahanap ng kanilang forever sa dating apps, kudos to you. Yes, and congratulations. Congratulations and prayers na mas masustain niyo pang inyong serious relationship. Yun, tama. Yan po ang ating balitang kakaiba ngayong araw po ng Miyerkules. Bago tayo magtapos sa ating balitaan, partner, ano ba ang ating katanungan ngayong araw po ng Miyerkules? Nako, ito na mga kanyusek, para sa opinion mo, opinion ko, pakisagot mo ang katanungan, malaking tulong ba sa consumer ang pagtanggal ng systems loss sa electric bill at pabor ba kayo sa panukalang revival ng nuclear energy para maging energy source at bakit? Para po sa inyong mga opinyon ng ating tax line 0929-321-8738 at maaari rin po kayo mag-comment sa ating pong Facebook Live at sa ating YouTube channel. Inyo pong narinig ang mga may init na balita ngayong araw po ng Miyerkules, July 29, 2026. Kami po ang inyong tagapagbalita, Darlene Olanyo. At Darrell Justin. Napasa inyo ang 774 Balita Ngayon. 774 Balita Ngayon.